We can make up ourselves through the word of God. Atong tarong ang atong kagalingon pinaagi sa pulong sa Dios. The word of God is very holy, holy, holy. Ang pulong sa Dios ini gayud balaan, balaan, balaan. You can make up yourselves holy Christian through the word of God. Makahimo ta sa atong mga kagalingon na balaang mga Kristohanan pinaagi sa pulong sa Dios. Today we are sharing the gospel about the cleansing of Christ in our hearts. Karon atong pagahisgutan ang mensahe may tawag sa paglimpyo sa hugaw sa atong mga kasing-kasing. Reading Bible, Matthew chapter 15, verses 16 to 20. Atong abrihan atong mga Biblia sa Mateo kapitulo 15, 16 hangtod 20. Mateo 15, 16 hangtod sa 20. Si Jesus miingon kanila, dili pa ba di ay usab kamo kasabot? Wala pa di ay kamo makasabot nga ang mosulod sa bapa sa tawo mopadulong sa iyang tiyan ug unya mogula sa iyang lawas? Apan ang mga buta nga mogula sa bapa nagikan sa kasing-kasing. Kining mga buta nga maoy mga hugaw sa tawo. Kay gikan sa iyang kasing-kasing maggula ang mga daotan una-una, pagpatay, pagpanapaw, daotan na pagpakighilawas, pagpakawat, pagpamaka, o pagbutang-butang. Kini ang mga buta nga mga hugaw sa tawo. Apan dili makahugaw sa tawo kung mukhaon siya nga dili una makunaw, sumala sa gingon nga maoy amay buhaton. Amen. No matter how clean or beautiful your house is, there is tracing cans. Bisan unsa pa kalimpyo o kanindot ang atong mga panimalay, aduna gihapon kini basurahan. All kind of trash are generated around us. Ang tanang klaseng hugaw o basura nagmugna sa atong palibot. If we do not clean up this trash, it will lot and bacteria and disease will begin to grow. Eventually, threatening our entire lives. Kung dili nato limpyuhan kini nga mga hugaw o basura, malata kini og ang mga bakterya o sakit magsugod og tubo o kani adunay paghulga sa atong tibuok kinabuhi. Number one, what are the trash that enters the heart? Una sa tanan, unsa man ang mga basura o hugaw nga mosulod sa atong kasing-kasing. We must properly deal with the trash hidden in our hearts. Kinahanglan nga husto natong atubangon ang mga hugaw nga natago sa atong mga kasing-kasing. Bible says Galatians chapter 5, 19 to 21. Ang Biblia nakaingon din sa Galacia kapitulo 5, 19 hangtod 21. Galacia 5, 19 hangtod sa 21. Sayon kaayo mag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa salawayon nga pagpakigilawas, hugaw ug hilas nga mga buhat. Ingon man sa pagsimba sa mga Dios-Dios ug sa pagpamara. Makita usab kini sa pagtinumtanay, pagbingkil-bingkil, sa kasina, sa kapumot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkamapalahubog, pagkamapatuyamon sa lawas ng kaibog, o uban pang mga butang nga sama niini. All like this is the very tracy in our lives. Kaning mga butang nga sama ni sa hugaw nga basura nga naa sa atong kinabuhi. So we must grow out all like this one from the heart. Kinahanglan nato kini isalingkway o ilabay gikan sa atong mga kasing-kasing. That's why Jesus emphasized today's messages. Mo gini kayud ang i-focus or ipaambit niya sa karon nga mensahe. What is the garbage that the devil throws into our hearts? Unsa man ang mga kahugaw o basura nga gibuno sa yawa diri sa sulod sa atong mga kasing-kasing. Through the environment, devil spirit throw
throw into our heart bad things. Pinaagi sa atong palibot ang daotang espiritu maghatag kanatong mga daotan. That's why we must be very careful to follow the pattern of this world. Mo nang kinahanglan kitang mahimong maghigay o mag-amping sa pagsunod aning kalibutan. Bible mention about this one, 1 John chapter 2, 15 to 16. Ang Biblia nagaingon diri sa unang Juan 2:15 hangtod 16. Unang Juan 2:15 hangtod sa 16. Ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan o bisan unsa kaiya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa Amahan. Kaya ang tanang butang na iya sa kalibutan, ang unod ng kahitlaw, ang tanang ikaibkan sa mga mata, o ang tanang ipasigalbo sa tao, dili kini iya sa Amahan kundi iya sa kalibutan. Likewise, we must throw out all this one from our hearts. Sama ni ining mga butanga kinahanglan nato ning mapahawaon o ilabay gikan sa atong kasing-kasing. Evil speech through into our hearts something wrong through our prayers. Ang daotang espiritu mosulod diri kanato nga magdalag kadautan pinaagi sa mga higala. That's why we must be associated with some prayers. Mo nang kinahanglan kita makig-uban sa mga maayo nga mga higala. Bible says 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Diri sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 33, unang Korinto 15:33. Do not be misleading. Ayaw ka mo patunto. Ang daotang mga kauban makadaot sa maayong pamatasan. If you follow the bad friend, they will make you corrupt minds. Kung ikaw mosunod sa dili maayo nga mga tawo o mga higala o mga daotan, kini maghimo sa imong kasing-kasing nga daotan usab. You and we are very good people in the Lord. Ikaw o ako kitang tanan mga maayong tawo o katawhan sa Dios. Because when God made the people with the very good, Kaya ang Dios ihimo niya ang katawhan o mga tawo pinaagi sa kamaayo. that's why all of the world people have a very good characters. Mao nang kitang tanan pinaagi sa kalibutan aduna gid kitay maayo nga mga batasan. But evil speech, no friends the evil habit in our hearts. Apan ang daotang espiritu o ang yawa mo'y magtanong o kadautan o pagkadautan sa atong mga kasing-kasing. That's why we must be very carefully associated with someone. Mao nang kinahanglan kita mag-amping sa pagpakiguban sa matag usa. So, also, every kind of treasure and things come into our heart through the media. Ug ang tanan pagayod nga hugaw o basura nga mosulod sa atong kasing-kasing, moagi kini pinaagi sa mga impormasyon o sa mga media. Bible says, 1 Thessalonians 5:21 to Ang 22. Biblia nagaingon sa unang Tesalonica 5:21 hangtod 22, unang Tesalonica 5:21 hangtod sa 22. Sutaan ninyo ang tanan, ang pili ang maayo, o isalikway ang daotan. Amen. We must test first it is good and the good things will accept them. Bad things will stop, reject them. Kinahanglan usa natong sulayan ang mga butang kung kini makaayo dili kanato ato ning dawaton ug kung kini makadaot kanato ato kini isalikway. That's why we must study Bible more earnestly to distinguish which is the very good things. Mao nang kinahanglan kita magtuon sa Biblia pag-ayo aron makaila kita unsay maayo ug unsay dili. Second, there is the secret to cleansing away the garbage in our hearts. Ikaduha, aduna gayud sikreto kung unsaan paglimpyo ang basura ug hugaw nga anaa sa atong mga kasing-kasing. There is the purification through
purposes. Aduna kayo pagputli pinaagi sa atong mga paghinulsol. Bible teaching us, 1 John chapter 1 verse 9. Ang Biblia nagaingon sa unang Juan 1:9. Unang Juan 1:9. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong o matinumanon sa iyang saad, mupasaylo gayud sa tanan natong mga sala o maghinlo sa tanan natong mga kalabasan. Confess our sins and mistakes is very important to make a clean heart. Ang pagsugid sa atong mga sala o sa atong mga sayo importante gid kaayo kay hindi makabaton ta og limpyo nga kasing-kasing. We can confess to God, we can confess to one another who had mistakes and will be very clean in our hearts. Makahimo kita pagsugid sa Dios ug pagsugid sa matag usa nga nakasala diri kanato o kini maghatag kanato kalinaw or kaliban. Also, we can clean that with the water of Jesus' words. O kini atong mga limpyuhan pinaagi sa tubig sa pulong ni Jesus. Jesus teaching John chapter 15 verse 3. Atong basahan sa Biblia diri sa Juan 15:3, Juan kapitulo 15 bersikulo 3. Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Through the word of God, we have been clean. Pinaagi sa pulong sa Dios nahimo kitang putli. Jesus teaching the word of God to his disciples, and the disciples of Jesus Christ would become holy peoples. Itudlo kayo ni Jesus ang pulong sa Dios diya sa iyang mga disipulo ug pinaagi niini nahimo kayong limpyo ug putli ang mga disipulo. This is the purpose why we are gathering in the church every Sunday worship services. Mao kini hinungdan nganong magtapok-tapok ta din sa simbahan sama ni aning atong gibuhat karon. When we hear the word of God, praising God Almighty God give us the very cleansing power, remove the all kind of crazy from our hearts. Kung kita makadungog sa tingog sa Dios o mag-awit o magdayeg diya kaniya sa tibok natong kasing-kasing, ang kalina o ang pagputli sa Dios musulod diri sa kanato. Also, we can clean through the grace of Jesus' blood. O kita kayo mahimong putli o limpyo pinaagi sa grasya sa dugo ni Jesus. Hebrews chapter 9 verse 22. Diri sa Hebreo kapitulo 9 bersikulo 22. Hebreo 9 bersikulo 22. In fact, the law requires Malas sa balaod, hapit ang tanang butang kahigluan pinaagi sa dugo o mapasaylo lamang ang sala kung kini kapaagasan o dugo. the law of God required without the shedding of the blood, there is no forgiveness. Ang balaod sa Dios nagaingon nga kung kini dili kapaagasan o dugo, di wala gyud kini kapasayloan. That's why Jesus crucified on the cross, shedding his blood for the forgiveness all your sin, my sins. Mao nang gilansangit si Jesucristo dito sa cross, iyang giula iyang mga dugo aron sa kapasayloan sa imong sala ug sa akong sala. All of us will be clean not by our works, but by the blood of Jesus Christ. Kinahanglan nahimluan dili pinaagi sa atong mga binuhatan kun dili pinaagi ra gayud sa dugo ni Jesus. Through understanding the Holy Bible, Holy Scriptures, will be set free in our life. Pinaagi sa atong pagsabot sa balaang balasahon sa Ginoo, mahimo kitang gawasnon sa atong mga kinabuhi. So many people have no freedom in their life. They do not conform to the Bible Scriptures. Daghan kayong mga tao nga walay kagawasan sa ilang mga kinabuhi ug wala gyud nila kini na nabasa diri sa Biblia. Bible says 1 Corinthians chapter 6 verse 11. Ang Biblia nagaingon sa unang Korinto 6:11. Unang Korinto 6:11.
And that is what Ang some of pipila you kaninyo sama gayon ni Ana kaniadto. Apan nahugasan na kamo sa inyong mga sala o gihalad na kamo ngadto sa Dios. Gimatarong na kamo sa Dios pinaagi sa ngalan sa Ginoo Kristo o pinaagi sa Espiritu sa atong Dios. Apostle Paul mentioned to the Corinthian church members, some of you were no good characters. Niingon kayo si Apostoles Pablo sa mga miyembro sa Corinto nga pipila kaninyo dili kayo maayo nga mga tao. But by the washing of the blood of Jesus Christ and the Holy Spirit working, you were sanctified, you were justified. Apan pinaagi sa paghugas sa dugo, pinaagi sa pag-ula sa dugo ng Ginoong Jesucristo nahimo sila matarong. Bible says, now is the time, Holy Spirit working during the worship service very powerfully. Ang Biblia nagaingon nga karon ang takna nga ang balang espiritu naglihok pinaagi ani atong pagsimba. Through the power of the Holy Spirit, will be clean in our hearts. Pinaagi sa gahom sa balang espiritu mahimo kitang putli sa atong mga kasing-kasing. Bible says in Galatians chapter 5, 16 to 18. Diri sa Galacia kapitulo 5, 16 hangtod 18. Galacia 5, 16 hangtod 18. So I say, work by Ini the ang akong Spirit. insulti kaninyo. Paharia ang espiritu sa inyong kinabuhi ug ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas ng kaibo. Kaya ang mga tinguha sa lawas ng kaibo subak sa mga tinguha sa espiritu ug ang mga tinguha sa espiritu subak sa lawas ng kaibo. Nagsumpaki kining duha busa dili ka makabuhat kun sa buot unta ninyong buhaton. Amen. That's why we must study Bible how to work by the Spirit of God and the Christians. Kung anong kinahanglan natong tun-an ang Biblia kung unsaon nato pamuhat pinaagi sa balang espiritu. If we follow the church instruction very well, you can work by the Spirit of God. Kung kita gayon magsunod sa balaod diri sa simbahan kita makahimo pagsunod sa Dios. God can help us through the church, holy churches. Makahimo pagtabang ang Dios diri kanato pinaagi sa simbahan. Also by opposing the evil spirit, we can clean our hearts. Pinaagi usab sa pagsupak sa yawa mahimong putli ang atong mga kasing-kasing. James chapter 4, 7 to 8 says, Diri sa Santiago 4, 7 at hangtod 8, Santiago 4, 7 hangtod 8. Busa pag masinugtanan kamo sa Dios, supli ninyo ang yawa ug budagan siya. Duol kamo sa Dios ug muduol siya kaninyo. Pag hinulsol kamo mga makasasala, hinluhi ang inyong kasing-kasing, mga tigpakaroningnon, pangaguol kamo, pagsubo o paghila. Ilisi ang inyong katawa sa hila ug ang hudyaka sa kasunod. first of all, we must submit ourselves to God, obey the word of God. Una sa tanan kinahanglan natong ihatag ang atong mga kaugalingon diha sa Dios. And then, resist the evil spirit and they will flee from us. O kinahanglan natong suklan or supakon ang yawa o kini mupahawa kayo diri kanato. Bible teaching, come near to God and then He will near come to you. Ang Biblia nagaingon nga duol diha sa Dios ug ang Dios muduol kayo diha kanimo. This is the way to make a clean heart. Mao kini ang paagi unsaon nato paghimong putli ang atong mga kasing-kasing. By opposing the evil spirit is important in our Christian life. Pinaagi sa pagsupak or pagsukol sa yawa importante gid kaayo ni sa atong mga Kristohanong kinabuhi. One of the Bible says, 1 Peter chapter 5, 8 to 9. Sa laing bahin diri sa unang Pedro 5:8 hangtod 9, unang Pedro 5:8 hangtod 9. Be alert and sober minded. Pag maigmat o pag maminantayon kamo, kaya ang inyong kaaway nga mao ang yawa, naglibot-libot kaninyo, sama sa liyon nga namulong, nangita o tungkulon. Liguna ang inyong pagtuo o sukli siya, kay nasayod
about his own penetrative, resist the evil spirit, standing firm in the faces. Si Apostoles Pedro kay niingon siya nga sukli ang yawa o tindugi dahil ang imong pagtuo. Just as we must clean our house every day, we must also clean our hearts. Sama nga kinahanglan nato limpyuhan ang atong mga panimalay kada adlaw, kinahanglan usab nato limpyuhan ang atong mga kasing-kasing. Otherwise, we'll become sickness because of the if we do not clean our hearts. Kung dili, makabaton kitag sakit pinaagi sa pagdili paglimpyo sa mga kasing-kasing. Matthew chapter 15 verse 18, Jesus mentions, Dili sa Mateo 15:18, Mateo kapitulo 15 bersikulo 18. but the things that come out of the person's mouth come from the heart. They defile the Ang gate. mga butang nga mogula sa baba nagikan sa kasing-kasing. Kining mga butang nga mao'y makahugaw sa tawo. Contained in our heart is very important. We speak with these words. Ug unsay ana sa atong mga kasing-kasing, importante gid kini kaayo kay mao ni mugawas sa atong mga baba. That's why we must speak always with the very word of God. There is no problems. Mao nang kinahanglan gid nato isulti. Sige ang pulong sa Dios ug wala gid kini mahimong problema. Also, we must guard our heart very well. Ug kinahanglan gid natong bantayan ang atong mga kasing-kasing pagayo. Proverbs chapter 4:23 says, Dili sa Panultihon 4:23, Panultihon 4 bersikulo 23. Ang imong mga huna-huna mao'y tinungdan sa kinabuhi, busa bantayi sila ingon nga labing pililhon mong bahagi. Amen. Everything come from our hearts. Ang tanang mga butang kayo nagikan sa atong mga kasing-kasing. So we must rejoice in the Lord Jesus Christ always. Mao nang kinahanglan tag pagpaulipayon diya sa Dios sa tanang higayon. Number 3, fill your heart with the very good things. Sa ikatulo, una ang imong kasing-kasing sa mga maayong butang. For to fill our heart with the good, we must very carefully distinguish which is the good or bad one. Sa pagpuno sa atong mga kasing-kasing, kinahanglan natong ilon usa kung say maayo o say dili. So 1 Corinthians chapter 3, 16 to 17 says, Dili sa unang Korinto kapitulo 3, 16 hangtod 17. Unang Korinto 3, 16 hangtod sa 17. Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga kamo templo sa Dios ug nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. Busa ang muhuba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios. Kay balaan ang templo sa Dios ug kamo mao ang templo niya. Amen. You and I, we are the temple of the Lord God Almighty. Ikaw ug ako kitang tanan mga templo gayud sa atong Dios. The Spirit of God can dwell in our minds. Ang Espiritu sa Dios makahimo pagpuyo diri sa atong mga una-una. But if our mind is not clean, not holy, the Holy Spirit cannot dwell in us. Apan kung ang atong mga una-una dili huga o dili balaan, dili gid makasulod ang balang Espiritu niini. That's why we must check our heart every day and night for the Holy Spirit to dwell in us. Mao nang kinahanglan natong susihon ang atong mga kasing-kasing kung ang balang Espiritu nagpuyo ba dili kanato. And then you will become a wonderful Christian, holy Christian, make a victory in your life. Kung ikaw mamahimong usa ka maanindot o balang puso nga Kristohanon. Bible says, like it is Romans chapter 12, verse 2. Ang Biblia nagayong sama ni ini diri sa Roma 12:2, Roma kapitulo 12, bersikulo 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed
by the renewing Ayaw of ka the mo mind. pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahona. Ipabago hinoon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbago sa inyong pagmunahuna aron masayang ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo, higpit o makapahimuon kaniya. We must follow the word of God, renewing our old condition through the word of God and the prayer, and our mind will be very good rejoices. Kinahanglan inyong gayud nato masabtan ang pulong sa Dios nga pinaagi sa pagsabot niini makahimo kini sa pagbago sa atong mga kasing-kasing. That's why Almighty God oriented how can we make a clean heart today. Mao nang gibahig kayo o gipaambit kayo sa Dios kung unsaon nato paghimumputli ang atong mga kasing-kasing karon. Bible says, fill your heart with the grace of the Lord salvation. Ang Biblia nagaingon nga pun-a ang imong kasing-kasing sa grasya sa kaluwasan sa Ginoo. Bible says in Ephesians chapter 1 verse 7. Biblia nagaingon diri sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 7. Efeso kapitulo 1 bersikulo 7. In him we have Kay redemption iluhan kita through his pinaagi sa blood. dugo ni Kristo sa ato pa napasaylo na ang atong mga sala pagkadako gayud sa grasya sa Dios. Amen. Already Jesus Christ finished everything. In Christ Jesus we have been redemption through his blood for the forgiveness of our sins. Gitapos na gayud sa Dios ang tanan og gilukat kita niya pinaagi sa dugo ni Kristo. We must come back to the word of God, believe, not doubt anymore. Kinahanglan natong tuuhan ug dili nato duha-duhaan ang pulong sa Dios. Bible says in Psalm 103 verse 2 to 5. Diri sa Salmo 103, 2 hangtod 5. Salmo kapitulo 103, bersikulo 2 hangtod 5. Pray the Lord, my soul, and forget not all his benefits. To forgive all your sins, heal all your diseases. Dahiga ang Ginoo o akong kalag o ayaw kalimti ang iyang pagkamaluluyon. Ipasaylo niya ang tanan kong mga sala o giayo niya ang tanan kong balatian. Iluwas ako niya gikan sa lubnganan o gipanalanginan ako sa iyang ugma o kaluoy. God is our Father. Ang Ginoo gayud ang akong amahan. God wants to satisfy our desire with the good things. Ganahan gayud ang Dios nga tagbawon ang atong matinguha sa maayong mga butang. And then we will rejoice in the Lord and then become a very happiness life. Kung kita magmalipayon gayon sa atong mga kinabuhi diya sa Dios. That's why fill your heart with the word of God. Maunang puna ang imong kasing-kasing sa pulong sa Ginoo. The word of God is the God is set for the Bibles. Ang pulong gayon sa Dios ingon diri sa Biblia nga maugit mismo ang Dios. Think deeply about the meaning of it is placed on the cross Jesus saved. Pamalandungi pag-ayo ang kahulugan sa natapos na nga gisulti ni Jesus sa krus samtang ilang saksi. We must meditate on the blood of the Lord shed on the cross more deeply. Kinahanglan nato nga lamlon pagayon pagpamalandong ang dugo sa Ginoo nga iyang giula sa krus. And then you can overcome the all situation and the anxieties. O makahimo kita pagbuntog sa tanang sitwasyon o makahimo kita pagsulit. Because the word of God is alive and activity in our life. Kaya ang pulong sa Dios buhi kayo o aktibo sa atong mga kinabuhi. Hebrew chapter 4 verse 12 says, Diri sa Hebreo kapitulo 4 bersikulo 12, Hebreo kapitulo 4 bersikulo 12. Kay ang pulong sa Dios buhi o maabdi o mas hain pa kaysa bisan unsang espada nga duhay sila. Kutulog kini hangtod sa kinahilad sa kalag o sa espiritu hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan o ang kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha o una-una sa kasing-kasing sa tao. the word of God is very power, dividing our soul and spirit, everything can change our very
pulong gid sa Dios maayo gid og kusgan o gamhanan gid kini kaayo makahimo kini pag-usab sa atong mga pamata sa magkaunalingon. I am changing my life to all things through the reading Bible, meditate the Bible, day and night. Makahimo kita pag-usab sa atong mga kaunalingon pinaagi sa pagbasa sa Biblia o pagpamalandong niini. That's why I thank you so much for teaching me through Holy Bible, through Pastor Yonggi Jo and another pastor teaching me about important meditate Word of God day and night. Muna nagpasalamat kay dako si Pastor Lee sa mga mitudlo diha kaniya sa balaang Biblia sama ni Pastor Yonggi Jo nga nakahimo niya pagsabot niining balaang pulong. Bible says in Deuteronomy chapter 30 verse 9 to 10. Ang Biblia nagaingon din sa Deuteronomio kapitulo 30 bersikulo 9 hangtod 10. Deuteronomio 30 9 hangtod 10. And the Lord your God Ikaw will kamo make you mauswabon prosper sa Ginoo sa prosperous. tanan ninyong palingkamot. Usanay kamo og ang inyong kahayupan ug mudagan ang inyong abot. Ikalipay niya ang paghimo kaninyong mauswagon. Ingon nga ikalipay niya ang pagpauswag sa inyong mga katigulangan. Kung patalinghugan ninyo siya ug tumano ninyo ang iyang mga subo nga naisulat inig pa sa una ug kung mabalik kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa kinasing-kasing kayo. The Lord God in heaven is our real Father. Ang Ginoong Dios ka nasa langit mao ang atong matuod nga amahan. He wants to help you and I and to bless you and to make you prosperous and successful in your life. Gusto gid niya mo tabang kanato ug magpanalangin diri kanato ug maghimo maaswagon ang atong kinabuhi. That's why we must obey His commandments. Mao nang kinahanglan natong sundon ug tumano ng iyang mga sundo. And then to clear with peace, whatever fill our heart, put our head, come out of it, and create our circumstance and our futures. Ipahayag nato kauban ang pagtuo ang bisan unsa nga napuno sa atong kasing-kasing maayo ug daotan mo gawas kayo niini o mao kini nagmugna sa atong mga kahimtang o sa atong kaugmaon. Matthew chapter 12, verses 34 to 35 verses. Niingon din sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 34 hangtod 35. Mateo 12 34 hangtod 35. You know the Bible said, how Mga can kibin, you unsaan man ninyo pagsultig mga maayong butang nga daotan man kamo. Kay unsa gani ang nakapuno sa kasing-kasing mao usab ang isulti sa baba. Ang maayong tawo magsultig maayo gikan sa mga maayong butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Ang taong daotan magsultig daotan gikan sa mga butang nga daotan nga anaa sa iyang kasing-kasing. That's why we must store up our heart with the very good word of God. Unang kinahanglan kinatong punon pag-ayo ang atong mga kasing-kasing sa maayong nga pulong sa Dios. And then you can speak with the very word of God very well, and then you will be rejoiced and all people will follow you. O makahimo kita pagsabot o pagsulti sa pulong o makahatag kini natong kalipay. And then your face will very upgrade and lapidary. O ang atong mga pagtuo mutubo kayon. Romans chapter 10 verses 17 mentioned this one. Dili sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17, Roma 10:17. 10:17. 10:17. Consequently, peace come from the hearing the message. The message is the word of Usa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe o ang nabati ikan sa pulong ni Kristo. That's why we must speak and deliver the good news about Jesus Christ, not another words. Kung anong kinahanglan kaya nato isangyaw ang maayong balita mahitungod ni Kristo o dili mahitungod ni bisan kinsa. Jesus Christ is the all in our Christian lives. Si Jesus kay ang tanan-tanan sa atong mga Kristohanong kinabuhi. He can make you
eyes on Jesus Christ through the word of God and prayers. Mo nagdanahan gid si pastor nga itutok ang iyang mga mata diha ni Ginoong Kristo. This is the preaching to God Almighty. Mao gid kini makapahimuot diha sa Dios. Finally, Psalm 37 to verse 4 says, Dili sa Salmo 37:4, Salmo kapitulo 37 bersikulo 4. take a delight in the Lord, He will give you. Pangitaa ang kalipay diha sa Ginoo ug hatagan kaniya sa imong gipangandoy. Amen. We must take a good desire, good habit in our hearts. Kinahanglan kitang magbaton og maayo nga tinguha og maayo nga pamatasan diri sa atong mga kasing-kasing. When you decide to follow Jesus Christ, He will come to you, help you. Kung ikaw mo desisyon kayod nga mosunod diha ni Ginoong Kristo, mo duol siya diha kanimo. Our company message, our Father, navigation of our lives. Ang atong mga kasing-kasing mo ang nagiya sa atong mga kinabuhi. When our heart are filled with the Holy Word, it guide and create our lives. Kung ang atong kasing-kasing na puno sa balang pulo, kini nagiyan o nagbugna sa atong mga kinabuhi. Bible says we are the co-worker with the Creator God Almighty. Ang Biblia nagaingon nga kitang tanan usa ka isig ka magbubuhat kauban ang Dios nga magbubuhat. I am a Korean, but I don't know very well Korea map. Where is the? How can I find the? I want to go there. Sama ni ana kasi pastor bisan siya Koreano apan dili gid siya Swito gihapon sa dalan sa Korea. I can available navigation in my cell phone, and then wherever I want to go, I can find it very easily. Makahimo siya paggamit sa iyang cellphone o kini magiya kaniya kung asa siya moadto. Without the navigation, I cannot found the church and some friends. Kung wala ang pagiya or ang navigation, dili niya mahibalan asa ang simbahan ng asa ang mga panimalay. So navigation in my cell phone is a very good counselor, help me find my ways. Mao nang pagiya sa iyang cellphone, importante gid kaayo mga kit-an ang mga plagan niya iyang dalan. The Bible, what we have, a Bible is the spiritual navigation in our lives. Kani nga Biblia kayo nga ana diri kanato mao kini ang espirituhanon nga nagiya diri kanato. Without the Bible, you cannot find the good ways. Kung wala ang Biblia, dili ka makakaplag og maayong dalan. In Korea, when I visited someone house and a church, without my cell phone navigation, I cannot go there. Sama nga si pastor kung ganan siya magbisita sa iyang mga higala dito sa Korea, kung wala ang map or ang pagiya sa iyang cellphone, dili ka siya maadto ang lugar. There is a many highway and many kind of way. I cannot distinguish which is the ways. Aduna kay daghang dalan o komplikado kay kini kaayo dili siya makahimo pa sunod sa saktong dalan. In this world, there's a many kind of information and a book and a movie and then some scientists. Dili sa kalibutan aduna kay mga daghang mga salita, daghan kay mga kuan sa atong mga cellphone, internet. The Bible is the very wonderful navigation in our Christian lives. Ang Biblia kay ang maanditod kay mga mapa nga may magiya sa atong kinabuhi. You can read every day and night, open the Bible, reading Bible, meditate the Bible. You can find a good way. Truly, I am very composed. Makahimo kay kapag dalan-dalan ni ini o makit-an gid nimo o makaplagan gid nimo ang maayo nga dalan. Let us pray. Father God, we thank you so much for teaching us. We must cling out crazy in our hearts to the Holy Bible. We must find the way to the Holy Bible, our spiritual navigation. Help all of us. In Jesus' name we pray.